Mami! Bakit po ba? Nagmamadali po ba tayo? Makulit na usisa ni Zia. Maingat na kinabitan ni Kaya ng seatbelt ang kanyang anak. Si Zella ang nasa passenger seat at nasa backseat naman ang dalawa pa niyang anak na sina Zoreya at Zia. Hindi naman baby, pero kailangan na talaga nating umuwi eh. Nakangiti niyang sambit sa anak. Pinisil niya ng marahan ang pisngi nito. Mami, akin na pong paper bag ni bigay po ni Chef. Hirit naman ni Zoreya. Napansin niyang sinisip-sip nito ang hinlalaking daliri. Here, stop doing that, Zoreya. Isinara na niya ang pinto at nang mapatingin siya sa entrance ng restaurant ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin dahil naroon pa rin si Brandon, nakatingin sa gawin nila. Nagulat nga siya nang makita ito at ito pala ang tinutukoy ng kanyang triplets. Hindi niya akalain na nakilala na nito ang kanilang anak. Kailan kaya siya nakabalik sa Pilipinas? Naiiling niyang tanong pagkuway sumakay na rin siya sa kotse. Wala ang nakababata niyang kapatid na si Carius dahil nag-asikaso na ito ng mga gamit. Madedestino sa ibang lugar ang kapatid niya. Kaya naman sila nandito ay request yun ng triplets. Ayaw man niyang tanggihan dahil ginawa ni Zella ang strategy nitong iyak-iyakan upang hindi siya makatanggi. Mukhang maganda na ang buhay niya. Akala ko pa naman hindi niya kayang mabuhay na wala ako. Sino po, Mami? Ha? Napakurap-kurap siya nang marinig ang boses ni Zella. Ako po bang kausap mo, Mami? No, Bibi. Uuwi na tayo. Tahimik ang sulok ng restaurant ni Brandon. Hindi pa bukas para sa publiko, pero buhay na ang kusina. Nakaupo siya sa mesa nang dumating si Dr. Zetro Zaragoza. May dala itong folder. Alam kong busy ka, kaya dediretsuhin na kita, Brandon. Bungad nito sabay upo sa tapat niya. Sanay na ako. Ano naman to, Zet? Naiiling niyang tanong. Malapit na kaibigan niya ito at dito na rin niya nakilala sa Pilipinas. May bayampunan ako. May outreach program din. May kasamang medical mission. Medical? Check-up, basic labs, gamot. Hindi lang para sa mga bata, pati mga magulang sa komunidad. Pinuksan niya ang folder na inilapag nito sa mesa. Mabilis na sinulyapan ang schedule at mga larawan. Mukhang malaki-laki ang operasyon, Zet ah. Dahil kailangan, Brandon, may mga batang pumapasok ng gutom at may sakit. Hindi sapat ang gamutan kung wala silang lakas. At gusto mong kami ang bahala sa pagkain, Zet? Hindi lang gusto. Mainit na pagkain para sa mga pasyente, sa mga volunteer at sa mga staff. Isang araw na pagod, isang kain na maayos. Sana wag mo kong tanggihan, Brandon. Pakiusap nito na ikinangiti niya. Kilala niyang may mabuting kalooban ito, kaya isa yun sa dahilan kung bakit naging magkaibigan silang dalawa. Marami ba? Depende sa lugar. 100. Minsan, higit pa. Pero ang malinaw ay walang masasayang. Lahat may matatanggap. Ayoko maging instant solution lang, Brandon. Hindi kita kinausap para sa isang beses. Gusto ko, yung may mababalikan ako kapag kailangan ko na naman. Tsaka hindi rin pwedeng sa iba ko to i-offer eh. May kaibigan naman ako may-ari ng restaurant. Sige, ayusin natin yan. Sabihin mo kung kailan ang unang mission. Basta ba maganda ang plano mo? Asahan mong hindi kita tatagyan dyan, Zet. Magdagdag ka pala ng 3. May kasamang 3 bata si Dr. Delgado. Tsaka kung bubuntot ang mga yun sa kanilang ina. Nakangiti nitong sabi. Siya naman ang natigilan sa binanggit na pamilyar na pangalan. Dr. Delgado? Kaya Delgado? Pagkukumpirma niya, halata sa boses niya ang gulat. Oo, kilala mo siya? Oo. Dr. Kaya Delgado is one of the hospital's top doctors. Paano mo pala siya nakilala? She's my... Never mind. Sige na, sabihan mo ako agad kung kailan magsisimula. Sana hindi yan magtagal. Ha? Wala. Natatawang tugon niya. Hindi siguro nito narinig ang huling sinabi niya dahil naman sinadya niyang hinaan na ang boses. Mukhang excited ka. Pero hindi mo naman sinabi sa akin kung paano mo nakilala si Dr. Delgado. Fine. She's my ex-girlfriend, Zet. Happy? Nanlaki ang mga mata nito at matiim siyang tinitigan. Wait a minute. Alam mo ba na single mother siya? Ano? At ngayon ko lang napansin. May pagkakaaway ka sa triplets. Sa sinabi nito ay bumilis ang pintig ng puso niya.
Inalala niya ang mga mukha ng tatlong bata na maski siya ay hindi naman niya yon napansin. Pero kakaiba lang ang sayang nararamdaman niya sa mga ito. So Brandon, mauna na ako ah. Tatawagan na lang kita. Paalam nito, wala sa sariling napatango siya. Kung walang asawa si Kaya ngayon, kung ganun, kailangan ko siya makausap. Wika niya at parang nabigyan agad siya ng lakas ng loob. Di bali nang harapin ang galit ni Kaya, basta't makausap niya ito. At kung may posibilidad na siya ang ama ng triplets ay aakuin niya ang responsibilidad. Babawi siya sa mga ito kahit alam niyang hindi madali para makuha ulit ang loob ng babae. Maagang dumating si Kaya sa lugar ng outreach program. Kasabay ng paglabas niya ng sasakyan ay ang ingay ng komunidad, mga batang naglalaro, mga magulang na naghihintay at mga volunteer na abala sa paghahanda. "We're here na po, Mami!" Matinis na sigaw ng anak niyang si Zoreya. Oo, kasama na naman niya ang tatlo niyang chikiting. "Yes, baby." Tugon niya. Nauna na siyang bumaba upang pagbuksan ng mga ito ng pinto. "Basta, promise niyo kay Mami na hindi kayo pupunta sa kung saan-saan. Tapos hindi kayo maghihiwalay-hiwalay na tatlo, okay? Zia, ikaw ang ate. Bantayan mo lagi ang mga kapatid mo, anak ha? Lalo ng bunso niyo." "Opo, Mami. Promise po, ako pong bahala kina Zella at Zoreya po." "Wala mag-aaway-away ha?" "Opo." Chorus ng tatlong bubwit. "Magbe-behave po si Zia, Mami." Ani naman ang bunso niya na ikinangiti niya. "Thank you, anak. Aasahan niya ni Mami." Nakangiti niyang sabi. Isa-isa na niyang ibinaba ang mga anak niya at magkahawak kamay silang naglalakad at hinanap niya agad si Dr. Zetro. "Mami, pwede po ba kami mag-play kasamang ibang bata?" Tanong ni Zoreya na ngayon lang nagsalita. Mababakasan sa boses ng anak niyang excitement. "Oo naman anak, basta tandaan yung paalala ko kanina ha. Magiging busy si Mami. Titingnan-tingnan ko lang kayo." Wika niya. Kung bakit nga ba kasi nasanay masyado ang mga ito na sumama sa ganitong programa. Hayan tuloy, ayaw magpaiwan sa lolo't lola ng mga ito. "Mami, doon po na kami ha." Tinuro na ng bunso niya ang pwesto ng mga bata. "Okay, sige na, mag-play na kayo doon." Sabi niya at patakbo nang umalis, bit-bit pa nila ang kani-kanilang backpack. Siya naman ay nagtungo sa kasamahan niyang doktor. Dok Kaya, nandito ka na pala. Salubong sa kanya ni Dr. Zetro. "Hi, Doc Zet. Sorry kung hindi ako sumabay sa inyo Alam mo naman na may kasama akong tatlong bibe." Nah, it's okay. Inaasahan ko na yun, Dok Kaya. So, nasan pala ang triplets mo? Ayun, hinayaan ko na muna makipaglaro. Mabobore lang yung mga yun kung wala silang ginagawa. Dok Kaya, huwag ka sana mabibigla ha. Mabibigla naman saan, Doc? Nang isang araw ko lang nalaman. Ayaw pa nga niyang sabihin eh. Kaso baka bigla ka kasi mabigla. Nandito si Brandon. You know him, right? Your ex-boyfriend? Sa narinig na naroon din si Brandon ay bumilis ang pintig ng puso niya. Sa katunayan, simula nang makita niya ulit ang lalaki ay hindi na ito nawala sa isipan niya. Ngunit ngayon ay kinakabahan siya sa hindi malamang dahilan. Ganun ba? Naku, no hard feelings naman. Matagal nang tapos ang relasyon namin, Doc. I see. So, let's start? Tumangulang siya at sinikap niyang maging kalmado. Isasantabi niya muna yon dahil kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Hindi pwedeng distracted siya, kaya tahimik pa siyang nagdasal na sana'y hindi niya makikita ngayon si Brandon. Mula sa malayo, nakita ni Brandon si Kaya sa gitna ng outreach area. Abala ito sa mga volunteers at mga pasyente. Sandali siyang huminto at hindi pa lumalapit. Napansin niya ang triplets na nakikipaglaro sa ibang mga bata. Tumatawa, naghahabulan at walang pakialam sa paligid. Kinakabahan pa siya nang lumapit sa mga pwesto ng mga ito. Hoy, di pa ba kayo napapagod? Tanong niya. Sabay-sabay napahinto ang mga bata at tumingin sa kanya. "Chef!" Chorus ng triplets, nagtatalon pa sa tuwa nang makita siya. Hello sa inyo. Kumusta kayo? "Masaya po. Chef, bakit kayo nandito? Iniwan mo po ang resto mo, Chef?" Dagdag ng ikalawa. Bahagya siyang ngumiti at yumuko para magpantay sila.
Nandito ako kasi ako magluluto ng kakainin natin mamaya. May lambing niyang sabi. Talaga po? Tanong naman ng ikatlo, halatang tuwang-tuwa. Oo naman. Pati po ba sila mag-share ka rin po ng pagkain sa kanila, chef? Tanong nito, itinuro pa nito ang ibang mga bata. Oo naman, para sa ating lahat. Wow, sana po may lunchtime po. Gusto ko na po agad kumain na luto mo, chef. Napanguso pa ang bubwit. Hindi niya lang kilala kung sino. I hope so, baby. Gustong gusto po talaga ni Zia mga luto mo, chef. Wala lang po kaming kasama na pumupunta sa resto niyo Kasi po, busy po si mommy. Wala na rin po dito ang dada namin. Mahabang sambit ng batang babae. Alam na niya kung sino ang tinutukoy nitong dada. I see. And don't worry. Mag-take out kayo mamaya. Apo! Sabay-sabay na sagot ng mga ito. Maya-maya ay tumakbo na ulit ang triplets pabalik sa mga kalaro. Naiwan siyang nakatingin sa mga ito na may bahagyang ngiti. Pag-angat niya ng tingin doon ay nakita niya muli si Kaya. Nakatayo ito sa di kalayuan, hawak ang clipboard, tahimik na nakamasid at malinaw na nakita ang lahat ng nangyari. Sandali silang nagkatitigan at nang tumalikod ito ay kusang humakbang ang mga paa niya. Kaya. Tawag niya nang makalapit dito. Nang sinadya nitong bilisan ng paglalakad ay humarang na siya. What are you doing? Huwag mo nga akong harangan. Can we talk, Kaya? Tanong niya at binalingan siya nito na nakakunot ang noo. I'm busy. Wala akong panahon para sa'yo, Brandon. Supladang sabi nito. Nang lalagpasan na sana siya ng dalaga nang mabilis niyang hinawakan ang siko nito. Please, Kaya. Kahit sandali lang. Pakiusap pa niya. Sinubukan pa nitong tanggalin ang kamay niya pero hinigpitan niya yun lalo. Brandon! Sambit nito sa pangalan niya na may kasamang inis sa boses. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong kumirot at kasabay na nagbigay ng kakaibang saya sa dibdib niya nang marinig ang sariling pangalan mula sa labi ni Kaya. Unti-unti niyang niluwagan ang hawak. Hindi kita pipigilan kung ayaw mo. Pero pakinggan mo muna ako. Sabi niya ng mas mahinahon. Tumahimik si Kaya. Kita sa mukha nito ang pagpipigil ng galit. Sa huli ay bumuntong hininga ito at humarap sa kanya. May outreach ako. Wala akong oras para dito, Brandon. Alam ko. Kaya kahit sandali lang. Nagkatitigan sila. Sa gitna ng ingay ng mga bata at volunteers sa paligid ay tila sila lang ang naroon. Ano pa bang pag-uusapan natin, ha? I know. I'm already too late, Kaya. But I need you to hear my side. Pag-uusapan natin ng tungkol sa nakaraan? Brandon, matagal na yun at dapat mo nang kalimutan. Kaya, I can't. Why now, Brandon? Bakit ngayon mo lang ako sinubukang kausapin, ha? 6 na taon na ang nakakaraan. Kaya, I thought you already had a family. The moment I saw you that day, I accepted it because you look happy. And that was enough for me, Kaya. But why do you still want to talk to me about it now? Brandon, ha? Giit pa nito. Sa puntong yun ay mas nakita niya ang galit sa mga mata nito. Because of the children, Kaya. I found out that you have kids, but you're not married, Kaya. Are they mine? Nagsusumamo niyang tanong para siyang mabibingi sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Gusto niyang malaman ang katotohanan, lalo na't nakakaramdam na rin siya ng lukso ng dugo sa mga bata. Kaya, please, tell me. Anak ko ba sila, ha? Dahil kung sa akin sila, handa akong panagutan ng lahat. Hayaan mo akong makabawi sa kanila. May tumulo na ring luha sa pisngi niya. Kung tatanggihan man siya ni Kaya ay ayos lang yun sa kanya. Hindi pa rin siya susuko. Higit na meron na rin siyang plano na bawiin ito. Kasama na ang kanilang anak. Yes, anak mo nga sila, Brandon. Naghintay ako sa'yo noon. Alalang-alala ako sa'yo kung bakit hindi ka nagpaparamdam. At sa mga oras na yun, may hinala na ako. Na baka buntis nga ako. Alam mo ba kung gaano ako natakot noon? Na baka magalit sa akin si Mami at Daddy. Dapat kasama nga kita noon eh. Pero ano nangyari, Brandon? Bigla na lang nawala ang komunikasyon natin. Ikaw pa nga nagsabi na dapat lagi tayong updated sa isa't isa eh.
Kaya ang kapal na mukha mo para harapin ako ngayon. Kaya, I'm so sorry. Don't say anything, Brandon. Wala ka nang mapapala sa akin. Tatalikod na sana ulit ito nang muli niya itong hinawakan sa palapulsuhan. Kaya, please. Let me make it up to our children. Oo, Kaya. Masyado ngang makapal ang mukha ako. Pero may karapatan naman ako, di ba? Ako ang daddy nila. So please. No! Hindi ka kailangan ng mga anak ko, Brandon. Ayokong ipakilala ka sa kanila. Po? Ano po yun, Mommy? Sino pong daddy namin? Natigilan sila pareho ni Kaya nang marinig ang boses ng isa sa triplets. Napakurap-kurap siya dahil nandoon na ang tatlong bata. Nagtatakang nakatingin sa kanila. Tama po bang narinig namin, Mommy? May daddy po kami? Zureya, sambit ni Kaya. Lumapit ito sa mga bata. Mommy, sino pong daddy namin? Ma'am, bawal po magsinungaling ha. Sabi mo yan, Mommy. May narinig naman po kami, Mommy. Zureya, Zia, tara na nga lang. Mommy, please. May daddy po kami, 'di ba? Kagaya po ng sabi nila lolo't lola namin. May daddy kami pero busy lang po siya kaya hindi po natin siya kasama. Mahabang sambit naman ni Zella. Nagsusumamo na itong nakatingin sa ina. Kaya, please. Hayaan mo na akong magpakilala sa kanila. Babawi ako. Sambit niya at lumapit na rin siya sa mga ito. Okay na kami, Brandon eh. Okay na kami nang wala ka. Mahina nitong sambit. Napakagat siya sa labi at hindi na niya magawa pang makapagsalita. Ngayon lang siya nakaramdam ng konsensya dahil sa pagkawala nila ng komunikasyon noon ni Kaya. Paano naman ako, Kaya? Umiyok pa ang boses niya nang sambitin ang mga katagang yun. Paano naman ang ginawa mo sa akin noon, Brandon? Oo, pinilit kita noon. Pero iniisip ko lang naman nung ikakabuti mo eh. Pero gano'n na lang, bigla ka na lang nawala. Napayuko siya, mas lalo siyang nasasaktan dahil sa kanilang dalawa ay si Kaya talaga ang mas nasaktan. Mommy, bakit po kayo naiyak ni Chef? Inosenteng tanong pa ng kanilang anak. Nagulat din siya sa kaalaman na umiyak din ito, kung ganun nga ay apektado pa rin ito sa ginawa niya noon. Samantala, halos hindi na makahinga pa si Kaya sa sobrang sikip ng kanyang dibdib. Subalit hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit di siya naawa kay Brandon. Hindi niya rin alam na ganoon ang isa sa lubong nito sa kanya. Ngunit ramdam niyang maging ito ay nasasaktan din. Napatingin siya sa mga anak niya at naghihintay na sagutin ang mga katanungan. Zia, Zureya, Zella, listen to Mommy, okay? Pagkakausap niya sa mga ito. Ginagawa niya ito, hindi dahil para sa dati niyang nobyo. At oo, tama nga naman na may karapatan din ang mga anak niya na makilala si Brandon bilang ama. Okay po, Mommy. Ano po yun? Tanong sa kanya ni Zella, ang pinakatahimik niyang anak na ngayon ay nag-uusisa na. He's Brandon Alvarez. He's your father. Father po? As in, daddy namin po si Chef, Mommy? Ang panganay niya ang unang nag-react. Namimilog pa ang mga mata nito sa gulat. He's our daddy? Si Chef po, Mommy? Segunda ni Zella. Marahan siyang tumango. Tiningnan naman niya ang reaksyon ng bunso niya at napatakip pa ito ng bibig. Hinihintay pa niya kung anong susunod nitong sasabihin at gagawin hanggang sa sabay na napatili ang tatlong bubwit. Lupapit na rin kay Brandon. Nagtatatalo na niyakap ng mga ito ang ama. Oh my! It's true po na ikaw ang daddy namin, Chef? Hindi po ba kami nagkakamali lang sa narinig? Kaya po ba mabait ka sa amin kasi ikaw po ang daddy namin? Hindi na nga alam ng binata kung sino ang unang papakinggan at sasagutin. Lumuhod na lang siya sa harap ng mga ito. Yes, ako nga. At no, hindi ko alam na ako palang daddy ninyo. Nanigurado lang naman ako. Umawang ang labi niya nang makita ang sunod-sunod na patak na mga luha nito. Isa-isa na rin itong niyakap ang mga anak nila. At sunod-sunod niyang narinig ang mahinang hikbi ng triplets. Huminga siya ng malalim at iniwan na muna ang mag-aama dahil kailangan niyang bumalik sa ginagawa. Sumapit na ang oras ng tanghalian.
lumapit sa kanya ang panganay niya. Nakanguso pa itong balingan siya. May kailangan ka ba, anak? Malambing niyang tanong. Pulang-pula na ang mata nito, pati na ang dulo ng matangos nitong ilong. Mami, doon po tayo kakain, oh. Sama ka na po sa amin. Okay lang naman nakasama rin po natin si Daddy, diba? Pakiusap nito. Alam niyang kailangan niyang asikasuhin ng 3 niyang bulinggit, pero naroon si Brandon. Napayuko siya nang hawakan na siya ni Zia sa kamay. Nang tingnan niya ang maamo nitong muka, ay may pagsusumamo na. Nagpapapi eyes pa ito. Natatawang humalik siya sa pisngi ng kanyang anak. Sige na nga, mapilit ka baby. Naiiling niyang sambit. Nagpaalam na muna siya sa mga kasamahan niyang doktor bago siya sumama kay Zia. Dito po tayo, Mami. Ha? Anak, bakit tayo... Zia! Dinala kasi siya nito sa kabila kung saan alam niyang mas malawak ang hardin ng bahay ampunan. Nagulat siya nang makita ang setup. Tada! Mami, hinanda po yan ni Daddy para sa atin. Masayang bulalas ng kanyang anak. Hi, Mami! Come here na po! Tawag sa kanya ni Zella, ang lapad-lapad ng ngiti nito. Ano to, Brandon? Bakit mo pinapakain dito ang mga anak ko? Anak natin kaya. Pagtatama nito na hindi niya pinansin. Mami, maganda po rito! Hirit pa ni Zella, ngunit ang atensyon niya ay na kay Brandon. Let me kaya. Babawi pa lang ako sa mga anak natin. Pakiusap nito. Napabuntong hininga na lamang siya. Tara na, Mami, ha? Huwag na po mag-aarte-arte. Zia? Suway niya sa anak. Napahagik-hik lang ito. Pinaghugot pa siya ni Brandon ng upuan. Hindi na lang ulit siya kumibo. Basta na lang siyang umupo. Napansin niya na panay ang ngiti ni Zella at Zoreya. Marunong nang kumain ng mag-isa ang kanyang mga anak, ngunit inaasikaso pa rin niya ito. Kain na po tayo, Daddy! May lambing na sigaw ng bunso niya. Sinabayan pa nito ng palakpak. Kapansin-pansin talaga na malapit agad ang loob ng mag-aama. Siguro dahil pareho talagang nararamdaman ng mga ito ang lukso ng dugo. 3 putahe ng ulam ang hinanda nito. Talagang naging espesyal silang mag-iina. Thank you po, Daddy! Hirit naman ni Zoreya. Napailing na lang siya. Panay tawag ng Daddy ang 3 bata. At wala naman siyang puso kung hahadlangan niya ang kasiyahan ng kanyang mga anak. Ang sarap talaga magluto ng Daddy ko! Sa puntong yun ay si Zia naman ang nagsalita. Di ba po, Mommy? The best po talaga si Daddy, Chef? Baby, huwag mo nang abalahin sa mami. Kumain ka na lang. Marahan na saway ni Brandon. Nagsimula na lang siyang kumain. Matapos lagyan ng kanin at ulam ang plato ni Zia. Tama ng daldal, Zia. Kumain ka na lang, anak. Sungit mo po, Mommy. Zia? Sabay pa sila ni Brandon sa pagbanggit ng pangalan ng kanilang panganay. Ay, do it sila! Sambit ni Zella na may kasama pang hagik-hik. Kain na, babalik pa ako sa ginagawa ko. Anya at mabilis na kumilos na ang mga ito upang makakain na rin. Tingin ko kaya. Dahil hindi mo kami tinanggihan na sabayang kumain dito. Huwag kang mag-expect masyado, Brandon. Ginagawa ko lang to para sa mga bata. Alright, I understand kaya. But still, salamat. Hindi na ulit siya kumibo pa. Pagkatapos nga nilang kumain ay bumalik na siya sa kasamahan niya upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Kampante siya na iwan ang mga bata kay Brandon, isa pa'y hindi naman ito gagawa ng ikagagalit niya. Napanguso siya sa huli at lumalabas kasi na parang may tiwala pa rin siya sa binata. Samantala, nasa hardin pa rin si Brandon kasama ang mga anak niya. Naglatag siya ng blanket para doon mamahinga ang triplets niya. Daddy, ang tagal naman po niyan. Nakangusong sambit ni Zella. Makikilala na niya sa pangalan ng mga ito dahil noong isang araw ay bumili siya ng bracelet kahit wala pang kumpirmado kung siya ba ang ama. Oh, wait lang, baby. Nakangiti niyang tugon. Hinihintay na kasing sagutin ng nakababata niyang kapatid ang video call. Ipinakilala niya ang triplets sa mga kapatid niya. Hindi nagtagal ay sinagot na ni Sofia at nagulat pa ito nang makita kung sino ang kasama niya. Hala! Ang cute! Sino po yan, kuya? Gulat na tanong nito. Halos lumambiti na sa leeg niya ang bunso niya.
Tahimik namang nakaupo sa kaliwang hita niya si Zorea. Si Zia ay nakaupo lang sa tabi niya. Hello po! Sabay bati ng tatlong bubit. Halos pagpasa-pasahan na ang cellphone niya dahil gustong makita ang buong muka. Nasaan si Ignacio Sofia? I'm here, kuya. Bakit? Oh, may kasama ka palang mga bata. Triplets? Yeah. Actually, mga pamangkin nyo sila. Sina Zia, Zorea at Zela. Anak namin ng ate Kaya nyo. What? Are you serious, kuya? OMG, triplets po agad kuya? Oh my God, wait. Tatawagin ko sina mommy at daddy. Nasa bahay sila. Hindi lang ang mga kapatid niya ang nasurpresa ng araw na yon, maging ang kanyang mga magulang at gusto na nga ng mga ito na magbakasyon agad sa Pilipinas. Kulang na lang talaga ay ang magkaayos sila ng babaeng mahal niya. Ngunit hindi pa siya nakapagpaliwanag dito kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Matulin na lumipas ang mga araw, walang tigil sa pagpapadala ng bulaklak si Brandon. Ayaw mang tanggapin ni Kaya pero nasasayangan siya kapag itatapon niya. Kaya! Napangiti siya nang makita si Yuri, ang sister-in-law niya. Asawa ito ng kakambal niya. May anak na rin at kambal pa. Sina Aaron at Amy na nagpapaalala sa kanya noong bata pa lamang sila ni Kaden. Halos pareho lang ang naging kapalaran nilang magkapatid. Grabe, buti ka pa laging may bulaklak. Si Kaden, nagkabati na kami lahat-lahat. Di naman siya dumaan sa ganyan. Talaga? Hindi ka kasi nagpakipot eh. Dapat hindi mo sinagot agad ang kakambal ko. Napangiti ito sa kanyang tinuran bago nagkibit balikat. Wala eh. Mahal ko siya Kaya. Kapag tunay kang nagmamahal, hindi mo agad binibilang ang kasalanan. Mas nauuna ang pag-unawa kaysa sa galit. Sabihin man nilang marupok ka pero hindi nila alam ang lakas na kailangan para magpatawad. Tinanggap mo siya hindi dahil perpekto siya, kundi dahil mahal mo siya sa kabila ng kanyang pagkukulang. At pinili mong mahalin pa rin kahit may sugat na at dahil alam mong mahal mo. Hindi tungkol sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa pagpiling manatili at umunawa. Ganun ba yun? Oo, Kaya. Kaya ikaw, hanggat maaga pa, magdesisyon ka na rin. Nahulog tuloy siya sa malalim na pag-iisip dahil doon, hanggang sa nakabuo na nga siya ng desisyon, alam niyang hindi niya pagsisisihan. Mommy, nandito na po si Daddy! Zia, baby. Are you sure na pinapatawag ako ng mami mo? Narinig niyang tanong ni Brandon. Nag-aalangan pa ito. Oo naman po, Daddy. Hindi po ako magsisinungaling sa'yo. Bad po yun eh. Nang magtama ang paningin nila ng binata ay nagulat pa ito. Ngayon niya lang ito ulit nakita. Kahit madalas nitong kasama ang mga anak niya ay hindi naman nagtatagpo pa ang kanilang landas. Maupo ka, Brandon. May sasabihin ako sa'yo. Zia, dun ka muna sa mga kapatid mo, anak. Yes po, Mami. Enjoy lang po kayo dyan ni Daddy. Hyper na sabi nito sabay bungis-ngis. Explain, Brandon, kung bakit wala kang paramdam noon. Walang emosyon na sabi niya. Ngayon ay handa na siyang marinig ang paliwanag nito. Thank you, Kaya. Dahil makikinig ka na sa akin. Hindi ako basta nawala. Nakiusap ako sa daddy ko. Gusto niyang manatili muna ako ron. Para daw makabawi siya sa mga pagkukulang niya bilang ama. Pero bumalik ako. Hindi ako lumimot. Umuwi ako sa Pilipinas dahil ikaw pa rin ang gusto kong balikan. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Puno ng pagsisisi ang mga mata. Hindi na muna siya nagsalita at nakinig na muna siya. Nang makita kita, may kasama kang lalaki. Akala ko may iba ka na. Nahuli na ang lahat. Doon ako naduwag, Kaya. Sa halip na kausapin ka, pinili kong umatras. Mas madali kasing isipin na wala na ako sa lugar mo, kesa naman marinig mismo mula sa'yo na tapos na. Ganun ba ang tingin mo sa akin, Brandon? Sinabi ko na sa'yo noon na maghihintay ako. Alam mo kung gaano kita kamahal noon, na mas pinili kong piliin mo muna ang daddy mo dahil ikaw ang inaalala ko. Tapos ngayon ang babaw pa ng dahilan mo kaya hindi ka nagparamdam? Walang tawag? Wala man lang text? Sorry, sinadya ko talaga na huwag ka munang tawagan. Alam mo rin naman na pagdating ko sa'yo, mahina ako, Kaya. Pero narealize ko na isa yung pagkakamali, Kaya. I'm so sorry talaga. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Brandon. Well, tama nga. Tama ka nga sa salitang duwag. I'm sorry. Mumuntong hininga siya bago nagsalita. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon.
Pero siguraduhin mo na hindi mo na to sasayangan, Brandon. Mahinang sambit niya. Napatayo ito mula sa pagkakaupo sa couch at agad lumuhod sa harap niya. Sabay hawak sa kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang luhaan nitong mga mata. Naroon pa rin ang kislap. Kaya, thank you. Thank you so much. At hindi na nga nito napigilan pang yakapin siya. Nang maramdaman niya ang yakap nito ay parang kumalma din ang kalooban niya. I still love you, Kaya. I really do. Sandali siyang pumikit. Dinama ang mainit at mahigpit na yakap ng binata. Ako rin. I love you, Brandon. Naramdaman pa niya ang paninigas ng katawan nito at bahagyang humiwalay. Ngumiti ito at sinapo ang pisngi niya bago siya pinatakan ng halik sa labi. Mabilis lang iyon dahil may sumulpot na mga bata. Yay! Batiyan na sina Mommy at Daddy! Chorus ng mga anak nila at dinamba sila ng mahigpit na yakap. Nagkatinginan sina Kaya at Brandon. Kapwa may dalang bigat na matagal nilang kinikimkim. Sa gitna ng katahimikan, doon nila napagtantong pareho lang silang nasaktan at natakot. Sa wakas ay pinili nilang ayusin ang nasira dahil mas malakas pa rin ang pagmamahal kaysa sa lahat ng hindi pagkakaintindihan. At dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Salamat sa inyong pakikinig at para sa mas marami pang kwento, mag-subscribe lang dito sa Beletra Haven. Muli, ako po si Miss Demi at hanggang sa muli nating mga kwento. Paalam!